as kamay. Kaya't wala siyang sinabi. Yumuko na lamang siya, dinadama ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay dalawang salita. Dalawang salitang nagmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa, hindi lang para sa pagkamatay ng ama ni Ara, kundi para sa lahat ng sakit, sa lahat ng kasinungalingan, at sa nawawalang pag-asa sa pagitan nilang dalawa. Ara, patawad. Halos pabulong niyang sabi. Patawarin mo ako. Para kay Theo, iyon ay isang pagsusumamo na puno ng sakit na hindi niya maipahayag. Pero para kay Ara, iyon ay isang buong pag-amin. Isang mapait at walang kagalak-galak na tawa ang kumawala sa mga labi ni Ara. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng dumaloy. Patawad, ulit niya, hindi makapaniwala. Ganoon lang yon? Pagkatapos mong hayaan akong pumasok dito, pagkatapos mong halikan ako, sasabihin mo lang, patawad? Lumapit si Ara sa kanya, ang mga mata ay nag-aapoy. Alam mo ba kung anong pinagdaanan namin? Alam mo ba kung paano gumuho ang mundo namin dahil sa kapabayaan ninyo? Tapos darating ka sa buhay ko, magpapanggap na isang mabuting tao. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang mabuhay pa. Ang huling pangungusap ay tumama kay Theo ng mas masakit pa sa kahit anong pisikal na suntok. Iyon din ang tanong na tinatanong niya sa kanyang sarili araw-araw. Tumingin si Ara sa paligid ng restaurant, sa mga lumang litrato, sa mga mesang kahoy, na para bang ngayon lang niya nakita ang tunay na anyo ng mga ito. Ang dating init at nostalgia ay napalitan ng puot. Ang lugar na ito, sabi niya, ang boses ay puno ng yelo. Hindi ito dapat manatili. Isa itong libingan. At sisiguraduhin kong magiging ganoon niya. Tumalikod siya at naglakad palabas. Bawat hakbang ay parang isang pako na ibinabaon sa puso ni Theo. Hindi niya ito pinigilan. Ano pa ang sasabihin niya? Nawala na ang lahat. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng kanyang kusina, napapaligiran ng mga sangkap para sa isang pagkaing hindi na niya kailanman iluluto para kay Ara. Ang amoy ng sariwang gulay at mani ay naging amoy ng kabiguan. Kinabukasan, isang tunog mula sa kanyang cellphone ang gumising sa kanya mula sa kanyang pagkakatulala. Isang email. Binuksan niya ito. Opisyal na letterhead ng Velasco Holdings. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Dear M. De Leon, this is to formally inform you of the final decision regarding the property at. After thorough assessment, it has been concluded that Kusina ni Lolo is part of the mandatory demolition list for the Poblacion Redevelopment Project. The final offer for the buyout is attached. Please be advised that compliance is expected within 30 days. Parang nanikip ang dibdib ni Theo. Ito na. Ang katapusan. Pero ang pinakamasakit ay hindi ang desisyon. Ito ang pangalan na nakasulat sa pinakababa ng email, sa ilalim ng linyang key final recommendation submitted GIF. Arabella Santos. Project Manager, Velasco Holdings. Ang babaeng minahal niya, at ang babaeng sinira niya, ang siya ring formal na pumirma sa kanyang sentensya. Excellent work, Ara. Ang papuri mula kay Enith Velasco ay umalinggaw sa kanyang opisina, ngunit para kay Arabella, ang mga salita ay walang bigat. Parang tunog lang na dumaan sa kanyang tainga. Tumango lang siya, isang pilit na ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. You handled the Kusina ni Lolo situation with firm decisiveness. Iyon ang kailangan natin sa proyektong ito. No room for sentimentality, dagdag pa ng kanyang boss, halatang nasiyahan sa resulta. Ginawa ko lang po ang trabaho ko, sir, sagot ni Ara. Pagbalik niya sa kanyang cubicle, isang pakiramdam ng tagumpay ang dapat sana inararamdaman niya. Nagawa na niya. Ang hustisya para sa kanyang ama, kahit sa maliit na paraan, ay nakamit na. Ang lugar na naging sanhi ng kanilang pagdurusa ay malapit ng maging abo. Ang lalaking nagmana ng kasalanan ay magbabayad na. Ngunit sa halip na kasiyahan, isang malaking butas ang naramdaman niya sa kanyang dibdib. Isang nakabibinging katahimikan. Isang kawalan. Ang imahe ni Theo noong huli niya itong nakita, ang pagkagulat, ang sakit, at ang pagsuko sa mga mata nito, ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mga salitang patawarin mo ako, ay umuulit sa kanyang mga panaginip. Iniling niya ang kanyang ulo. Hindi. Hindi siya dapat makonsensya.
Karapat-dapat lang iyon sa kanya. Sa kanilang lahat. Para kumbinsihin ang sarili, ibinaon niya ang kanyang atensyon sa trabaho. Nag-overtime siya, tinambakan ang sarili ng mga report at spreadsheet. Ginawa niya ang lahat para walang puwang sa isip niya na maalala ang mga mata ni Theo, ang init ng kamay nito, ang lambot ng labi nito. Pero gabi-gabi, talo siya. Isang gabi, habang pauwi, napadaan siya sa poblasyon. Hindi niya sinasadya, pero tila may sariling isip ang kanyang mga kamay sa manibela. Dinala siya nito sa kalye kung nasaan ang kusina ni Lolo. Mula sa kanyang kotse, kitang-kita niya ang restaurant. Madilim. Walang buhay. Ang karatulang kahoy na dati may mainit na ilaw ay ngayon ay isang malungkot na anino. Para itong isang taong sumuko na sa laban. Napahigpit ang hawak ni Ara sa manibela. Isang kirot ang biglang kumalat sa kanyang puso, isang kirot na ayaw niyang aminin. Bakit siya nasasaktan? Hindi ba't ito naman ang gusto niya? Umalis siya roon na mas lalong gulong-gulo. Para matigil na ang lahat ng ito, para tuluyan ng maisara ang kabanatang ito ng kanyang buhay, nagpasya siyang gawin ang isang bagay na matagal na niyang iniiwasan. Pagdating sa kanyang kondo, kinuha niya ang isang lumang kahon sa ilalim ng kanyang kama. Ang kahon ng mga alaala ng kanyang ama. Mga lumang litrato, mga sulat, at isang makapal na folder. Dito nakalagay ang lahat ng dokumento tungkol sa pagkamatay ng kanyang ama, ang death certificate, ang mga ulat ng ospital, at ang ilang papel mula sa investigasyon ng pulisya na nakuha ng kanyang ina noon sa pag-asang may makukuhang danyos. Binuksan niya ang folder. Kailangan niyang basahin ulit ang lahat. Kailangan niyang ipaalala sa sarili niya ang bigat ng kasalanan ng mga delyon para mapawi ang kahit anong awa na nagsisimulang tumubo sa puso niya. Binasa niya ang police report. Nakasaad doon ang mga testimonya ng ibang mga customer, ng mga waiter. Binasa niya ang listahan ng mga empleyado na nakaduty noong gabing iyon. Habang binabasa niya ang mga statement, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Isang maliit na detalye na hindi niya napansin noon. Ang testimonya ng head chef noong panahong iyon, ang lolo ni Theo, si Mang Celso. Sinabi nito na siya ang personal na nagluto ng adobong manok, ang pagkaing sinasabing mailason. Pero ayon sa logbook ng kusina, naka-leave dapat si Mang Celso noong araw na iyon dahil may sakit ito. Nang tanungin tungkol dito, sinabi niyang pumasok pa rin siya dahil mahalaga ang araw na iyon. Isang maliit na kontradiksyon, pero sapat na para kumunot ang noo ni Ara. Nagpatuloy siya sa pagbabasa, hinahanap ang pangalan ni Theo. Wala. Hindi siya kasama sa listahan ng mga nakaduty. Marahil ay napakabata pa nito noon. At pagkatapos ay nakita niya ito. Sa ilalim ng folder. Isang brown envelope na may markang key photos. Binuksan niya ito. Sa loob ay ilang mga kupas na litrato na kuha ng mga investigador. Mga litrato ng kusina, ng mga kaldero, ng mga pagkain. At isang litrato ng grupo. Ang lahat ng empleyado ng kusina ni Lolo, noong panahong iyon, nakangiti sa kamera, kuha siguro bago pa man mangyari ang trahedya. Nakita niya si Mang Celso sa gitna. Sa tabi nito ay isang binatang Theo, marahil ay mga 18 taong gulang pa lang, payat at may ngiting nahihiya. Isang helper lang siguro siya noon. Pero hindi si Theo ang nagpatigil sa paghinga ni Ara. Ito ay ang babaeng nakatayo sa kabilang tabi ni Theo. Ang babaeng nakaakbay pa rito ng mahigpit na parang pag-aari niya ito. Ang babaeng may matamis na ngiti na pamilyar sa kanya. Si Katrina Reyes. Napatitig si Ara sa litrato. Paulit-ulit. Si Katrina. Anong ginagawa niya doon? Bakit siya kasama sa staff photo? Sabi niya, wala siyang kinalaman sa restaurant. Sabi niya, nagmamalasakit lang siya kay Theo. Sabi niya, I'm telling you this as a friend. Lahat ay kasinungalingan. Parte pala siya ng restaurant. Nandoon siya noong mga panahong iyon. Pero bakit niya ito itinago? Bakit siya nagpanggap na isang tagalabas na nagbibigay lang ng babala? Isang malamig na takot ang nagsimulang gumapang sa likod ni Ara, mas malamig pa kaysa sa galit na naramdaman niya noong una. Ang mga piraso ng puzzle ay nagsimulang magbago ng ayos sa kanyang isipan. Ang kontradiksyon sa testimonya ni Mang Celso. Ang pag-ako ni Theo sa kasalanan ng walang paliwanag. Ang pagtatago ni Katrina sa kanyang koneksyon sa restaurant.
Ang mga tanong ay bumuho sa kanyang isipan na parang isang malakas na ulan. Bakit inako ng lolo ni Theo ang pagluto kung nakalive ito? Bakit tila pinoprotektahan ni Theo ang isang bagay o isang tao? At ang pinakamahalagang tanong sa lahat, ano ba talaga ang nangyari noong gabing iyon? Isang nakakakilabot na posibilidad ang unti-unting nabubuo sa kanyang isip. Isang posibilidad na kung totoo, ay mas masahol pa sa una niyang inakala. Isang posibilidad na nangangahulugang ang taong sinisi niya, ang taong sinira niya, ay maaaring inosente. At ang taong pinagkatiwalaan niya, ang nagbigay sa kanya ng kibabala, ay ang tunay na demonyo sa kwento. Napatingin si Ara sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na pumirma sa demolisyon ng kusina ni Lolo. Ang mga kamay na naghatol sa isang taong hindi pa niya lubusang kilala. Kung nagkamali siya, kung nagpadala siya sa galit at sa manipulasyon ni Katrina. Ang butas sa kanyang dibdib ay lalong lumaki at sa pagkakataong ito, hindi na ito kawalan. Ito ay takot. Takot na baka ang tunay na hustisya na hinahanap niya ay siya mismo ang sumira. Ang mga huling araw sa kusina ni Lolo ay parang isang mahabang lamay para kay Mateo de Leon. Ang bawat kalderong kanyang hinuhugasan, bawat silyang kanyang inaayos, bawat sulok na kanyang nililinis, ay isang anyo ng pamamaalam. Sa loob ng 30 araw, kailangan na nilang lisanin ang lugar. Ang pamana ng kanyang lolo, ang kanyang buhay, ay magiging alaala na lang. Isang hapon, habang nag-impact ng mga lumang gamit sa maliit na bodega, isang kahon ang nahulog mula sa tuktok ng estante. Kumalat ang laman nito sa sahig, mga lumang litrato, mga resibo at mga sulat. Mga alaala ng nakaraan na pilit na niyang kinakalimutan. Isa-isa niya itong pinulot. At doon, nakita niya ang isang pamilyar na sulat kamay sa isang kulay rosas na papel, medyo naninilaw na. Sulat ni Katrina, ibinigay sa kanya ilang linggo matapos silang maghiwalay, matapos ang trahedya. Noong mga panahong iyon, hindi niya ito binasa ng maigi. Ang sakit ng paghihiwalay at ang bigat ng kasalanan ay masyadong sariwa. Inilagay lang niya ito sa kahon para kalimutan. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagluluksa, binuksan niya ito. Binasa niya ang bawat salita. Theo, mahal. Alam kong galit ka. Alam kong sinisisi mo ako. Pero sana maintindihan mo. Ginawa ko lang yon dahil natakot ako. Natakot akong mawala ka sa akin. Ang pagmamahal mo sa kusinang iyan parang wala nang natira para sa akin. Hindi ko sinasadyang umabot sa ganito. Isang pagkakamali lang iyon. Isang maliit na bagay para masira ang araw mo, para mapansin mo ako. Hindi ko alam na may mangyayaring masama. Patawarin mo ako, Theo. Patawarin mo ako sa ginawa ko. Napahinto sa paghinga si Theo. Ang mga salitang malabo at puno ng drama noon ay ngayon ay may isang nakakakilabot na kalinawan. Isang maliit na bagay para masira ang araw mo. Ang maliit na bagay na iyon. Ang paglagay ng expired na sangkap sa adobo na siya sanang iluluto para sa isang food critic na darating. Ang maliit na bagay na iyon ang pumatay sa ama ni Ara. Hindi ito kasalanan ng kanyang lolo. Hindi niya ito kasalanan. Ito ay kasalanan ni Katrina. Isang galit na matagal nang natutulog ang biglang nagising sa loob ni Theo. Galit hindi lang kay Katrina, kundi sa sarili niya. Bakit niya pinabayaan? Bakit niya inako ang kasalanan? Dahil sa isang baluktot na ideya ng pagiging gentleman? Dahil ayaw niyang masira ang kinabukasan ng babaeng minsan niyang minahal? Ang katahimikan niya ang nagkosto sa buhay ng kanyang lolo at ngayon sa puso ni Ara. Tiniklop niya ang sulat, ang mga kamay ay nanginginig. Tama na. Tapos na ang pananahimik. Samantala, si Ara, dala ang litrato at ang 1,000 tanong sa kanyang isipan, ay nagmamaneho papunta sa opisina ni Katrina. Si Katrina, na ngayon ay isang sikat na food blogger at influencer, ay may isang makintab at modernong opisina sa Keys, isang mundong malayong-malayo sa lumang kusina sa poblasyon kung saan siya nagsimula. Pumasok si Ara sa opisina nang walang paalam. Natigilan si Katrina na nasa kalagitnaan ng isang video shoot. Cut, sigaw ni Katrina sa kanyang cameraman. Humarap siya kay Ara, ang ngiti ay nawala at napalitan ng inis. What are you doing here, Ara? I'm busy. Busy ka sa pagtatayo ng imperyo mo sa ibabaw ng mga kasinungalingan, diretsong tanong ni Ara. Tumawa si Katrina.
As don't know what you're talking about. Inilapag ni Ara ang staff photo sa mesa ni Katrina. Huwag na tayong maglokohan, Katrina. Anong ginagawa mo sa litratong ito? Sabi mo, wala kang kinalaman sa restaurant. Tiningnan ni Katrina ang litrato, at sa isang saglit, nakita ni Ara ang pagkabigla sa mga mata nito bago ito mabilis na nakabawi. Oh, that, sabi niya, iwinawasiwas ang kamay. Summer job. Bata pa ako noon. It's not a big deal. Hindi ba, giit ni Ara, lumapit pa. Nandoon ka noong gabing namatay ang papa ko. Alam mo ang nangyari. Pero itinago mo. Nagpanggap kang kaibigan at binigyan mo ako ng mga babala para itulak ako laban kay Theo. Bakit? Ang ngiti sa mukha ni Katrina ay tuluyang naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at mapanuyang tingin. Tila napagod na siyang magpanggap. Bakit? Ulit ni Katrina, ang boses ay puno ng pait. Dahil sa wakas, may isang taong kayang tapusin ang sinimulan ko. Dahil nakita ko sa mga mata mo ang parehong galit na naramdaman ko noon. Ikaw ang perpektong kasangkapan. Napaatras si Ara, hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Kasangkapan? Anong sinimulan mo? Si Theo, sigaw ni Katrina, ang kanyang boses ay umalingaw sa opisina. Ang pagmamahal niya sa pesteng kusinang iyan. Mas mahalaga pa iyon kaysa sa akin. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapansin niya ako. Para masira ang perpektong mundo niya. Kaya, sa wakas, ang pag-amin. Ang katotohanang matagal nang nakatago. Ako nga. Ako ang naglagay ng panis na sangkap sa adobo. Gusto ko lang na mapahiya siya sa harap ng food critic na darating. Gusto ko lang na masira ang araw niya, humihingal na sabi ni Katrina, ang kanyang mukha ay nag-iba, puno ng galit at inggit. Hindi ko alam na may mamamatay. Isang aksidente lang iyon. Pero ang lolo niya, ina ko ang lahat. At si Theo, ang dakilang tanga, na nahimik para protektahan ako. At ikaw, Ara, naging napakadali mong gamitin. Ibinigay mo sa akin sa isang silver platter ang matagal ko ng gusto, ang pagbagsak ng kusina ni Lolo. Para kay Ara, ang bawat salita ay isang punyal. Ang katotohanan ay mas masakit at mas brutal kaysa sa kanyang inaakala. Siya ginamit lang siya. Ang kanyang pagluluksa, ang kanyang galit, lahat ay naging armas sa kamay ng ibang tao. At sa gitna ng lahat ng ito, si Theo inosente. Nagdusa ng tahimik sa loob ng 15 taon para sa kasalanang hindi niya ginawa. Katrina, tama na. Isang boses ang bumasag sa tensyon. Parehong napalingon sina Ara at Katrina. Nakatayo sa may pinto si Theo, ang kanyang mukha ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagliliyab. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang luma at kulay rosas na sulat. Nakita ni Katrina ang sulat, at ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. TOD. Binasa ko na, Kat, sabi ni Theo, ang boses ay mababa at puno ng bigat. Lahat. Panahon na para itama ang lahat. Tumingin si Katrina mula kay Theo, na hawak ang katibayan ng kanyang kasalanan, papunta kay Ara, na ang mukha ay puno ng sakit at pagsisisi. Ang kanyang perpektong mundo ay guguho na. Wala na siyang takas. Ngunit sa halip na sumuko, isang baliw na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Huli na ang lahat, Theo, sigaw niya, ang kanyang tawa ay nagiging isang iyak. Nawala na sa iyo ang lahat? Ang restaurant mo, wala na. At ikaw, Ara, binalingan niya si Ara, ang mga mata ay puno ng pagkamuhi. Mabuhay ka sa katotohanang sinira mo ang buhay ng lalaking mahal mo dahil sa kasinungalingan ko. Sa huling mga salitang iyon, kinuha ni Katrina ang kanyang bag at mabilis na lumabas ng opisina, itinulak ang sinumang nasa daan. Naiwan sina Ara at Theo sa nakabibinging katahimikan. Ang bigat ng katotohanan ay nasa pagitan nila, isang katotohanang nagpalaya kay Theo mula sa kasalanan, ngunit nagbaon naman kay Ara sa isang mas malalim na pagsisisi. Tumingin siya kay Theo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Theo, ako hindi ko alam. Patawad eh. Hindi nagsalita si Theo. Tinitigan lang niya si Ara, ang kanyang mga mata ay hindi mabasa. At sa sandaling iyon, mas pinili pa ni Ara ang galit ni Theo, kaysa sa nakakawasak na katahimikan na ito. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo na kinasangkutan ni Katrina Reyes ay mabilis na kumalat. Ang kanyang pag-amin na narinig ng ilan sa kanyang mga staff
ay naging mitsa ng kanyang pagbagsak. Nawala ang kanyang mga sponsorship, isinara ang kanyang blog, at nahaharap siya sa isang kasong sibil na isinampa ng iba pang mga biktima ng food poisoning noon. Ang hustisya, kahit nahuli, ay nagsimula ng gumulong. Para kay Ara, ang mga buwang iyon ay isang paglalakbay sa sarili niyang impyerno. Ang pagsisisi ay parang isang mabigat na kumot na bumabalot sa kanya araw at gabi. Ang sakit na idinulot niya kay Theo ay isang sugat na tila hindi maghihilom. Ngunit sa halip na magpakalunod sa kasalanan, ginamit niya ang sakit na iyon para gumawa ng tama. Ang key firm decisiveness na hinangaan sa kanya ni Amy Velasco ay ginamit niya ngayon para baliktarin ang sitwasyon. Pumasok siya sa opisina ni Amy Velasco, hindi bilang isang empleyado, kundi bilang isang tagapagtanggol. Dala ang lahat ng ebidensya, ang sulat ni Katrina, ang mga testimonya, ang buong kwento, iprinisenta niya ang isang bagong plano. "Sir, nagkamali po ako," simula niya, ang kanyang boses ay matatag. Ang kusina ni Lolo ay hindi isang liability. Isa itong asset. Isa itong cultural heritage. Ang paggiba dito ay hindi lang paggiba sa isang building, kundi paggiba sa isang piraso ng kasaysayan ng poblasyon. Nagpresenta siya ng isang bagong proposal. Isang plano kung saan ang kusina ni Lolo ay hindi gigibain, kundi isasama sa redevelopment project. I-renovate ito, panatilihin ang luma nitong itsura, at gawin itong sentro ng bagong commercial hub, isang paalala na sa gitna ng modernisasyon, may lugar pa rin para sa kaluluwa at kasaysayan. Dahil sa takot sa posibleng masamang publisidad na idudulot ng kwento ni Katrina, at sa galing ng presentasyon ni Ara, pumayag si Eve Velasco. Hindi na muling nagkausap sina Ara at Theo pagkatapos ng komprontasyon sa opisina ni Katrina. Umuwi si Theo sa probinsya para mag-isip. Iniwan ni Ara ang susi ng restaurant sa abogado ni Theo, kasama ang balita tungkol sa bagong plano. Pagkatapos noon, nag-resign si Ara sa Velasco Holdings. Pakiramdam niya, kailangan niya ring magsimula ulit. Isang hapon, 6 na buwan pagkatapos ng lahat, napadpad muli si Ara sa poblasyon. Doon, sa kinatatayuan ng dating madilim na restaurant, nakatayo ngayon ang isang bagong ayos na kusina ni Lolo. Ang lumang karatula ay nandoon pa rin, bagong pinta at may bagong ilaw. Ang mga bintana ay malinis, at mula sa labas, tanaw ang mga taong masayang kumakain sa loob. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ni Ara. Hindi niya alam kung anong nagtulak sa kanya, pero itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang lugar ay mas maliwanag, pero ang init at ang pamilyar na pakiramdam ay nandoon pa rin. Ang mga lumang litrato ay nakasabit pa rin sa pader. At sa likod ng counter, nakatayo si Theo. Hindi na siya ang lalaking pagod at puno ng bigat. Ang mga mata niya ay mas kalmado, ang kanyang tindig ay mas magaan. Nang makita niya si Ara, walang pagkagulat sa kanyang mukha. Tila ba hinihintay na niya ito? Naglakad si Ara papalapit. Walang ibang tao sa paligid nila ang nag-i-exist. "Hi," mahinang bati ni Ara. "Hi," sagot ni Theo, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Ang ganda ng lugar," sabi ni Ara, tumitingin sa paligid. "Salamat sa'yo," sabi ni Theo. "Nabalitaan ko ang ginawa mo. Hindi mo kailangang gawin yon." "Kailangan," giit ni Ara, tumingin ng diretso sa mga mata ni Theo. "Theo, patawad. Walang araw na hindi ko pinagsisihan ang lahat. Ang sakit na idinulot ko sa'yo." Pinuto ni Theo ang kanyang sasabihin. "Ara, tumigil ka na." Lumabas siya mula sa likod ng counter at tumayo sa harap niya. "Lahat tayo nasaktan. Lahat tayo nagkamali. Nagkamali ako noong nanahimik ako. Ikaw, nagkamali ka noong nagpadala ka sa galit. Si Katrina, nagkamali siya dahil sa inggit. Pero tapos na iyon." "Pero, Walang pero," sabi ni Theo. "Alam mo ba kung anong natutunan ko sa mga nakalipas na buwan? Natutunan kong magpatawad. Pero hindi para sa ibang tao. Natutunan kong patawarin ang sarili ko. Sa loob ng 15 taon, dinala ko ang kasalanan ng iba. Pero dahil sa'yo, dahil sa pagdating mo, napilitan akong harapin ang katotohanan. Masakit. Pero pinalaya mo ako, Ara." Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Ara. "At ikaw," sabi niya, ang boses ay nanginginig. "Ikaw ang nagturo sa akin kung paano ulit magtiwala.
Kahit na sinira ko ang tiwalang iyon, ipinakita mo sa akin na posible palang maramdaman iyon ulit. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila, ngunit hindi ito ang katahimikang nakakawasak tulad ng dati. Ito ay isang katahimikang puno ng pag-unawa, pagpapatawad at paghilom. Dahan-dahan, inilahad ni Theo ang kanyang kamay. Gutom ka na ba? Tanong niya. May niluto akong kare-kare. Isang tunay na ngiti, ang unang tunay na ngiti sa loob ng maraming buwan, ang sumilay sa mga labi ni Ara. Kinuha niya ang kamay ni Theo. Ang init. Ang pamilyar na init. Sagot niya. Gutom na ako. Dinala siya ni Theo papasok sa kanyang bagong ayos na kusina. Habang nakatayo sila roon, sa gitna ng amoy na nilulutong pagkain at ng tunog ng masayang kainan sa labas, alam nilang pareho na ito ang simula. Hindi isang pagbabalik sa dati, kundi isang bagong kabanata. Ang kanilang pag-ibig, na sinubok ng mga kasinungalingan at ng mga lihim ng nakaraan, ay muling isinilang, mas matatag, mas totoo, at itinayo sa pundasyon hindi ng paglimot, kundi ng pag-unawa at walang hanggang pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Ara at Theo, isang kwentong isinilang mula sa sakit, at muling nabuo sa tunay na pagpapatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa iyong oras, sa iyong mga emosyon, at sa iyong pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang pagsulat sa kwento ni Ara at Theo ay isa ring paglalakbay para sa akin, at ang bawat sandali ng kanilang kilig, galit, at pighati ay naramdaman ko rin kasama ninyo. Sapagkat ang kwentong ito ay higit pa sa pag-iibigan. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may bitbit na mga lihim at mga sugat mula sa nakaraan. Ngunit ipinapakita rin ito na ang tunay na pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi pagtanggap. Na ang mga pinakamatinding sugat ay may kakayahang maghilom, at ang pag-ibig, kapag ito ay totoo at dalisay, ay laging nakahahanap ng paraan para magsimula muli. At ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot mula sa kwento ni Ara at Theo? Saang bahagi ng kwento kayo pinakanaantig o napaiyak? Ibahagi ninyo ang inyong mga komento sa ibaba. Nais kong mabasa ang bawat isa. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating susunod na kwento.